Ignite, ibig sabihin sama-sama. Ano po yung ignite na ito? Keep ang theme po niya ay keep the fire burning. Ang patuloy na apoy, init alab ng Banal na Espiritu Santo sa ating mga puso ay ating maranasan po sa gawain pong ito. Ito po ay ina-announce ko po kung ang tayong lahat and majority po sana ng ating pong membro sa iglesia ito ay makapunta po tayo, malapit lang naman po, dyan lang sa Anyata, sa Municipal Hall. Gaganapin. Doon po tayo magkakaroon ng gawain. Birin po ninyo sa loob ng munisipyo. Gaganapin ang gawain ng Panginoon. Pwede po ba rin? Ngayon, tayo po lahat ay magsasama-sama po doon sa May 31. Sabado po ito. Sabado ba ito? Sabado po na. May 31. Sa ganap na alas 8 ng umaga. Yan po ang ating pong ang ating speaker ay si Pastor Loy Gatsayan. Gagaling pa po sa Metro Manila. Yan po ang ating pong gawain. Ipakitandaan nyo na po sa inyong mga kalendaryo. Sulat nyo po, huwag niyong malilimutan. Sabado, makita-kita po ang buong. Para makita po ninyo na hindi lang tayo ang Kristiyano rito sa San Ildefonso. Marami pang iba. Kaya ang bayan ng San Ildefonso ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Diba sabi ng Panginoon kay Abraham, nung nagtatawaran ng Lord, si Abraham kay Lord, sabi ni Abraham, paano po pagka 50 lang matuwid? Hindi mo po gunawin pagka may 50 ang isang lunsod. Paano po pagka 40 na lang? Hindi ko pa rin gagawin, alang sa 40. Paano po pag 30 na lang? Hindi pa rin, alang sa 30. Paano po kung 10 na lang? Hindi pa rin. Alam niyo po, kaya magpapalain ng Diyos ang San Ildefonso sapagkat maraming mga anak ang Diyos sa lugar nila. Kaya, sa May 31, sama-sama po tayo doon sa San Ildefonso. Meron naman tayong service dyan. Nasa si Kuya Tony. Service tayo, gagasulinan natin yan. Tama po ba kayo Tony? Ako na nagpapasya. Yung mga walang sasakyan, dito po maghihintay. Ganito nila sakay. Hindi ba naman, yung mga tricycle, yung mga single, mga karating pong lahat. Amen po ba ron? Yan po. At tayo po ay nasa ating pong pinag-aaralan about sa the fruit of the Spirit. Part 2 na po tayo. Na po, nung nakaraan pong linggo ay atin po pinag-aralan yung part 1. So, hindi na po natin paliliwanag po yun sapagkat gugugol po tayo ng mahabang oras, wala naman po tayong patangkalihan. Fasting muna. Pero hindi na po natin babanggitin po yun, kaya po tayo nagre-record. Balikan niyo po sa ating YouTube channel, Church of the International Ministry, Pubulong Malaki. Ang ating po pinag-aralan po nung nakaraan ay ibihin ko lang po yung una, yung explanation kung bakit po natin ito pinag-aralan. The fruit of the Spirit. Yung explanation, sapagkat sabi po na salita ng Diyos sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there's no law. Yan po pinag-aralan po natin, the fruit of the Spirit. Pinakita po natin yung explanation kung bakit po fruit of the Spirit. Hindi po, tingnan niyo po yung sinabi ng explanation po natin na why is fruit singular when 9 qualities are listed. Siyang na salita, yung makikita natin na nandoon, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan pong siya po na yan ay iisa, singular. Bakit po? Sabi po dyan, the use of fruit in the singular emphasizes that these 9 qualities are not separate. Hindi po sila magkakaiba. Independent traits, but rather a unified
cohesive, sama-sama, result of the Spirit work in a believer's life. Yan po ang bunga ng banal na Espiritu na meron po tayo. Together, may Tagalog nga pala, sama-samang sinasalamin nila ang katangian ni Kristo at ang pagbabagong kapangyarihan ng Espiritu sa halip na makita bilang mga individual na katangian na dapat pagsikapan. Sila ay isang natatanging bunga na natural na lumalaki upang habang ang isang tao ay nabubuhay kay Kristo. As long as na si Jesus ang puno at tayo mga sanga, darating ang panahon tayo ay magbubunga. Pag po ba itinanim agad ang puno, may bunga na? Wala pa po. Meron pong season and maturity bago makuha ang bunga. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay nakakilala kay Kristo, wag mo agad hinahanapan ng bunga. No? It's a matter of season. Kailangan ng maraming panahon mag-mature. Kaya nga meron tayong discipleship, devotion, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng mga gawain, preaching. Sapagkat dito po tayo nagmamature. Pagka tayo ay lalong natututo, nagmamature po tayo, lumalabong at Espiritu, doon po lumalabas na, dapat pala bilang isang Kristiyano, ito yung nakikita sa akin. Doon po lumalabas yung nakikita na yung bunga. Pero nasa sayo na. Hindi pa lang nakikita ng iba. Kaya nakikita ng iba, Kristiyano ko pa naman. Bakit kapitan ka? Bakit wala kang ganito, ganyan? Wala sa bunga. So kasi nga po, ito po ay kailangan nagmamature. Nakikita natin ito sa isang Kristiyano nagmamature. In other words, you cannot have one without the others. Yung pong fruit na sinabi, hindi pwede meron ka lang isa dyan, pero wala yung isa. Meron kang 5, pero wala yung 4. Hindi po pwede ganun. Lahat po yan sama-sama. It's a matter of season nga. Kailangan ng maraming ng paglago para itong buong ito ay makita sa atin. In Christ, the Holy Spirit lives within you. Sabi po ng salita ng Diyos. Nasa sa atin na ang banal na Espiritu. Naturally, the fruit of the Spirit flows from His presence. Just as fruit is part of the tree, His character naturally grows in you as the Spirit lives within. Dahil ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin na rin po yung fruit. It takes a season to mature para po makita yung bunga, lumabas yung bunga. Kagaya ng isang puno na pag tinanim mo, hindi kagad makikita yung bunga. Wala pa kagad. Kailangan mag-mature muna. Tumating sa tamang taon para makita at lumabas yung bunga. Gaya din po ng ating mga Kristiyano, nang tanggapin natin si Kristo, ang Holy Spirit ay nasa sayo na. Kailangan lang ng proseso at ng mga panahon para makita yung bunga lumalabas. Tingnan niyo po, sapagkat kapag po tayo po ay naging Kristiyano, minsan na hindi naman kagad yung pagiging Kristiyano natin ay totally bago. Panahon. Kahit nga matagal ng Kristiyano, minsan lumalabas pa rin yung dating ikaw. Bakit? Kasi nga po, kailangan dire-diretso at tuloy-tuloy. Yan po ang pagpapalago ng isang mananampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang mga gawain ng pagmimilig ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagpapaunlad sa ating spiritual na pamumuhay. Ito po ay ating meron pong application. Yung part 1, ano po yung ating application? Ayan. Show love to difficult people. Yan po yung number 1. Be joyful even in tough times. Be a peacemaker in conflict. Be patient with slow growth. Kaya, pinutol natin nung nakaraan, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon, patient lang.
ngayon natin ipagpapatuloy. Sapagkat para maunawaan po natin mabuti. Ngayon, tuloy po natin. Part 2. Number 5. Be kind to everyone, even the cruel. Be kind to everyone, even the cruel. Tama po ba na meron tayong nakakasalamuha, cruel, hindi ayos ang karakter? Ang sabi ng Diyos, maging mabait ka pa rin. Be kind. Maging mabait ka pa rin sa kanila. Sabi po, kindness reflect God's grace. Alam niyo po mga kapatid, hindi madali, aaminin na po natin, hindi po madali na makita kagad sa atin at maipabuhay natin na ganun kadali ang pinag-aaralan po natin. Inaamin po ba natin yan? Hindi ganun kadali yun. Kailangan natin ng grasya ng Diyos para po ito ay ating maisapabuhay. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kindness reflects God's grace. It is not about who deserves it, but about showing His love even to the undeserving. Napakahirap ipakita ng pagmamahal sa mga taong hindi naman kapag-ipakita ang pag-ibig. Pero tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos. Ganong kahalaga ang grasya ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Sapagkat ito po ay tinuturo din sa atin ang salita ng Diyos. Ephesians 4:32, sabi po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Yung salitang just as, ano nga po yung just as? Katos. Kagaya ng pagpapatawad ng Diyos ay gayon din. Kapagaya ng ginawa ng Panginoon ay gayon din. Kagaya ng karakter ng Panginoon ay gayon din ang dapat na makita sa atin. Kaya sabi sa ng Diyos, be kind and compassionate to one another. Ito po ba ay bakit sinabi ng Apostol Paul? Ibig sabihin, posible na magawa ng isang Kristiyano ang fruit of the Holy Spirit ay lumabas sa ating mga buhay sapagkat sabi sa salita ng Diyos, just as in Christ God forgave you. Kagaya ng ating Panginoon. Ito po ay magagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Kahit sinabi po yan, forgiving each other, be kind, compassionate, sapagkat totoo naman, magkakaroon ng sakitan, magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, pero isa lang ang dapat na mamayani, forgiving each other, be kind, at makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ito po ba ay nasa atin na? Yes, nasa atin na po yan. Kaya in Christ, I have the fruit of the Spirit. Everybody say, in Christ, I have the fruit of the Spirit. Dahil kay Kristo, meron na po tayong fruit of the Holy Spirit. Meron na po yan. Paniwalaan mo, meron na. At yan po ay mangyayari at gagawa sa ating mga buhay, sa mga tao dahil sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Forgiveness is the purest form of kindness, reflecting God's grace in us. Kaya tayo ay nakakapagpatawad. Ang kindness is, ang purest ay forgiveness. Kaya ikaw ay nakakapagpatawad hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa grasya ng Diyos, reflecting God's grace in us. Nagre-reflect sa ating mga buhay ang pagpapatawad. Kasi po mga kapatid, kapag hindi tayo nakapagpatawad, ang sabi, forgiveness in its simplest act is kindness to other and yourself. Kapag ikaw ay nakapagpatawad, yan po ay kindness saan? Sa iba at sa iyong sarili. Kasi kapag hindi ka nakapagpatawad, ang nangyayari, masama yung loob mo. Meron kang sama ng loob. At ang sinasabi mo, pagka nawala ng sama ng loob ko, tsaka para mapapatawad to, hindi mo mapapatawad dahil nga masama ang loob. At may sama ng loob para mapatawad. Kaya forgiveness
yan po ay kindness to others and yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, wala ka nang itatago sa puso mo, ikaw ay magpapatawad ng nakasakit sa iyo. Again, hindi po madaling gawin, lalo't napakasakit ng ginawa. Hindi po madaling gawin po yun. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya lang natin magagawa. Lagi tayong umaasa doon sa grasya ng Diyos na tinanggap natin. Si Jesus, ang grasya ng Diyos na tinanggap natin at siya ang makikita sa atin. Kaya ito ay magre-reflect sa ibang tao at makikita ng ibang tao na tayo ay nakay Kristo. Sabi po ng Bible, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyo yung mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Kaya kung ginawa ka ng masama, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag gantihan. Tingnan niyo nga po, ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, walang paghihiganti, kundi sinisikap ninyong mabuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Sa 1 Peter 3:9, huwag ninyong gantihan ng masama. Sinabi na sa Roma, sinabi pa sa Pedro, huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. Pag minura ka, umarahin pa rin. Hindi. Sabi niya, wag mong sumpain ang sumpa sa iyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos para tumanggap ng sumpa, ng pag-aalimura. Ikaw ay pinili ng Diyos para tumanggap ng pagpapala. Kaya walang sumpa na dadapog sa iyo. At sabi na salita ng Diyos, ang sumpang o salitang hindi nararapat ay parang ibong lilipad-lipad. Walang madapuan. Mangangawit siya, hindi siya dadapo sa iyo. Ang sumpa o pangit na salita, pag-aalimura sa iyo, ay hindi tatalab sa iyo. Huwag mong patalagin sa iyo. Sapagkat hindi naman tatalab sa iyo, sabi na salita ng Diyos, parang naman siya ibong lilipad-lipad. Di ba, lilipat-lipat lang siya, hindi siya makatapo. Bakit? Sapagkat hindi ka karapat-dapat sa mga sumpa at hindi magagandang salita. Ang karapat-dapat ka ay para sa pagpapala ng Diyos. Yan po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap na pagpapala. Sino rito mga pinili ng Diyos? Amen. Kung maniniwala ka na pinili ka ng Diyos, ang tatanggapin mo ay pagpapala na galing sa Diyos. Amen. Eh ano po ba yung mga pagpapala galing sa Diyos? Lahat na po. Hindi lang po pera ang pagpapala galing sa Diyos. Yung malakas ka, buhay ka, nakakatulog ka ng paupo, pati barek. Masarap ang tulog mo, yan po yung pagpapala ng Diyos. Masarap ang panlasa mo, pag kumakain ka, masarap. Hallelujah. Yan po ay pagpapala ng Diyos. Dahil dyan tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. Sabihin ko sa mga kami, tinawag ka ng Diyos para pagpalain. Hindi tayo para paghirapin. Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Kaya, be kind to everyone. Kahit sa mga taong hindi magandang pag-ugali, be kind. Maging mabait. Dahil ano man ang sasabihin nilang hindi maganda sa iyo, huwag ka nang magaling dahil hindi naman tatalab sa iyo. Papanda lang yun. Parang yung bola, tinapon doon, pero bumabalik sa kanya. Iyon ang sumpang hindi nararapat. Kaya nga makakapag ka pa sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa iyo. Kasi bakit? Yung sinasabi niya, siya mismo ang kakahanin. Kaya sasabihin na lang natin, pagkamarin po po rin, hindi niya kailangan yung sinasabi. Number 5, be kind to everyone, even the cruel. Pangalawa, do good by volunteering. Do good by volunteering. Volunteering is a beautiful way to extend God's grace to others, reflecting His love through your time and service. Hindi naman lahat ay nadalaan sa bayan. Tayo ay tinawag ng Diyos para gawa ng mabuti, magkakawang gawa. Yan po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yan po ay isa sa ginawa at nilagay ng Panginoon sa ating puso dahil sa banal na Espiritu.
na ang paggawa ng kabutihan, ang pag-volunteer ng sarili para kuha ng mabuti ay isang magandang gawain. Di ba pagka mayroong mga tatawagang barangay, pastor, sinusulatan pa tayo sa barangay na kailangan natin kung gusto natin tumulong sa paglilinis. Volunteer yan, walang sahod, pero tumutulong tayo. Yan po, binovolunteer natin ang ating mga sarili. Sa church, binovolunteer na ang binovolunteer ang ating mga sarili. Kasi doon sa church po, lahat binabayaran natin, kaya wala po tayong pambayad. Ang bayad sa atin, ang Diyos ang magbabayad, lakas, buhay, kalakasan. Kasi po, kaya tayo ginawa ng ating Panginoong Diyos, ang Banal Espiritu sa ating mga buhay, para i-volunteer ang ating mga sarili sa paggawa ng kabutihan. Sabi po ng Bible ay ito, at huwag natin kalitaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Volunteering po ba yan? Paggawa ng mabuti at pagtulong sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ano po ang alay na kinalulugdan ng Diyos? Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Iyan ay isang handog na nagbibigay ng lugod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa isang verse ng talata ng Biblia, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay merong gift, regalo na kaloob, kaloob ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ito po ay kailangan natin gamitin sa kapakinabangan ng lahat, hindi ng ating mga sarili. Ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Bilang tayo po ay katawan ni Kristo, meron tayong iba't ibang gamit. Imagine yung isang katawan, may ulo, may kamay, may paa, at lahat ay may function and different function. Iba ang gawain ng paa. Ipinalalakad po ba natin yung kamay natin? Yung mga nagsisirdos. Pero hindi tayo tinawag ng Panginoon doon. Tayo po ay isang katawan na merong iba't ibang bahagi. So, ibig sabihin, iba ang bahagi mo, iba ang bahagi ng sayo, iba yung bahagi ng iba. Pag nangati ang paa, ang kakamot ay kamay. Pag nangati yung likod, pag nangati, ibig sabihin po, kailangan ka. At dahil ikaw ay merong kaloob sa Diyos, gagamitin natin sa kapinabangan ng lahat. Ikaw ay mahalaga. Huwag mong ituturing na yung sarili ay hindi mahalaga. Mahalaga ka sa iglesia ito. Dahil ikaw ay katawan ni Kristo. Hindi ka man laging napapansin, wala ka man sa entablado, nagkukusus ka man ng inodoro. Mga kapatid, lahat ng yan ay nakarecord sa Diyos. Yan ay isang ministeryo na ginagampanan natin para bigyan ng lugod ang Panginoon. Hindi tayo naririto para bigyan ng lugod ang ating kapwa. Ang leader natin, ang pastor natin, lalo na mga kapatid, hindi ko kayo kaya bigyan ng mahabang buhay. Si Lord lang ang pinaglilingwar natin at siya lang makapibigay ng pagpapala sa atin. Kaya lahat ng serbisyo natin ay nakuko lamang para sa Kanya. Lahat ng the best na ating paglilingkod. Kaya po, yung ating mga sarili, bilang tayo mga katawan ng Panginoon, ay mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga ang gampanin ng bawat isa sa atin. Isang verse pa ng Bible, dahil tayo ay mayroong tinanggap na mabubuting kaloob, bilang mabubuting katiwala ng Diyos, ng iba't ibang kaloob, binigyan tayo ng Diyos. Ano po yan? Sa Roma chapter 12, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ano po ito? Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob o gift na bigay ng Diyos sa atin ay pagsasalita ng paghahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob na tinanggap sa Panginoon, maglilingkod tayo. Magturo at tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikat.
kung pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buo galak. Napansin niyo po yung 7 gifts na yan na binigay ng Panginoon, pagkakawang gawa, pamumuno, pagbibigay, pagpapalakas ng loob, paglilingkod, pagtuturo, pagkakita ng salita ng Diyos. Yung pumpito po na yan. Yan po ay mga regalo ng Diyos na meron ang bawat isa. Kailangan lang natin magsama-sama para nakagawa tayo ng mayroong kahusayan at papuri sa ating Diyos. Kaya, mga kapatid, do good by volunteering. I-volunteer mo na yung sarili mo. Kung meron kang kakayahan, i-volunteer mo na yung sarili mo. Sapagkat yan po ay isang magandang gawain na binigay at pinagkaloob sa atin ng Diyos. Una, be kind to everyone, even the cruel time. 6, do good by volunteering. And pangpito, honor your commitment. Bilang tayo ay magkakapatid kay Kristo, bawat isa sa atin ay merong commitment sa Panginoon. Mahalagang manuhan po natin ito. Honor your commitments as a treatment, a testament of God's faithfulness. By keeping your promises, you reflect the character of Christ who faithfully fulfilled every promise to us. Honor your commitment ay isang napakahalaga pong ginagawa at gampanin ng isang Kristiyano. Kailangan meron tayo kasing commitment. Alam niyo po ba ang music ministry ay ngayong taon na ito, naglagay kami ng kontrata. Contract. Kasi mahirap yung tumutugtog na dyan, mamaya may alala dyan, kumakanta dyan, mamaya may alala dyan. Ano ito, maglagay tayo ng kontrata. Lagyan natin ng commitment dyan. Yearly, magsasubmit tayo ng form ng contract na ibig sabihin, itinatalaga mo yung buhay mo talaga sa buong taon na to na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Commitment po yun. Kasi ito po ay isang napakahalagang gawain at gampanin. At pag kinumit mo na sa Panginoon, yan po ay, ano sabi? Honor your commitment as a testament of God's faithfulness. Bakit ikaw ay merong commitment? Sapagkat, unang-una, tandaan natin, tapat ang Diyos sa atin. Kaya ikaw ay magtatapat din sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat sa iyo. By keeping your promises. Yung sinabi mo, maglilingkod ako sa inyo, Panginoon. Ay, tama lang ang totohanan ng paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi pa pwedeng alive ka ngayon, sa susunod, patay na patay ka naman. Parang makainit na mainit ka ngayon, sa susunod, malamig ninigas ka sa lamig. Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng commitment. Kaya, by keeping your promises, ano po ang sabihin? You reflect the character of Christ who faithfully fulfill every promises to us. Yan ang ibig sabihin niya. Ang sabi nga ng bilang ay ito. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Di ba sabi po ng Panginoon, kung meron tayong panata, pangako, commitment, huwag tayong sisira sa pangako natin sa Diyos. Mga kapatid, mag-commit ka sa Panginoon. Ang kailangan, alam niyo po ba sa pag-commit sa Diyos ay merong kakaibang pagpapala ang Diyos sa mga tao na nag-commit sa Kanya. Meron po. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay nag-commit ng Kanyang buhay, inalay sa atin, merong nangyaring isang malaking pagpapala sa buhay ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Merong nangyayari kapag tayo ay merong commitment sa Diyos. Alam niyo po, pag walang commitment, mahirap gumawa. Yung bang pag-iisipin mo pa kung pupunta ka o hindi. Halimbawa ako, 10 taon na akong parot parito. San Miguel at Tubulong Malaki.
10 taon na. Kung wala kang commitment, mahirap magparot pa rito. Minsan naiisip ko, sila na lang kaya wala ako. Kaya lang hindi pwede. Pinaiisip lang sa akin, hindi mo dyan lumayas. Hindi kami pwede kung gano'n. May commitment sa Panginoon. At itong tinanggap mo sa Diyos, tinanggap kong commitment sa Panginoon, ay panghabang buhay na commitment hanggang sa mag-retire sa paglilingkod sa Panginoon dito sa Lubog-Ologaki. Pero siyempre, paglilingkod naman sa Panginoon, eh panghabang buhay yan. Ibig sabihin yung pastoral, ano? Meron po kasi tayong retirement pag 65 ka na, pwede ka na mag-retire. Siyempre naman, para naman mabigyan ng pagkakataon yung mga sumisibol. Dapat gano'n. Para hindi lang laging, di ba kasi gusto pa na sila lang ang bida, sila lang ang mahusay. Ayaw na po ba ng pulpito, ay tumugod-ugod na. Nakakita po ba kayo ng gano'n na nasa naka-wheelchair na lang, hindi mo na nga maintindihin sa kita, kasi sinasabi, pero pinagtuturo pa rin, hindi na naawa mo sa tao. Kaya po mga kapatid, hindi tayo nagre-retire sa gawain ng Diyos. Nagre-retire lang tayo saan? Sa posisyon. Dapat iba naman ang sumusunod. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Bakit po? Yung mas bata, mas maraming pang magagawa. Kaya, kailangan lang natin ay commitment. Kailangan ito mo ninyo ang bawat salita, binibitawan ninyo. Ninyo po. Sometimes, ito po ang problema. With a wrong understanding of grace. Sometimes, the problem with a wrong understanding of grace. Kasi sabi, Pastor, yan namang bilang ay Old Testament yan. Nasa New Testament na tayo ngayon. Ibig sabihin ba kahit nasa New Testament na tayo ngayon under the grace, ay hindi nung papahalagahan ang iyong pangako sa Diyos? At Old Testament lang kailangan mong pahalagahan, kagaya ng sinabi sa bilang. Di ba dapat, lalo tayong tumanggap ng biyaya sa Diyos, eh mas lalo ang commitment natin sa Panginoon. Yun yung problema na nangyayari. Sometimes, the problem with the wrong understanding of grace is that instead of leading us to be more faithful to our words or promises, galing na lalong maging tapat, pinag-justify pa ng mali. Okay lang naman, bibiyaya naman ng Diyos. Di ba nga, lalo kang nagbibiyaya ng Diyos, lalo kang magtapat sa Diyos kasi nga bibiyaya ang Diyos. Tama po ba yun? It's become an excuse for responsibility. Yan yung ginagawa. Ang kanilang dahilan, may biyaya naman ng Diyos. Kahit hindi ko na magawa ito, may biyaya naman ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga kailangan mong gawin kasi may biyaya ng Diyos. Amen po ba ron? Ikukumit natin ang ating buhay sa Panginoon. Honor your commitments. Alam niyo mga kapatid, i-honor mo sa Diyos. Mag-honor ka sa Diyos ng commitment. Every Sunday, nandiyan ka. Okay po ba yan? Ay, tingnan niyo mga kapatid. Iba ang mararanasan mo kapag nagbigay ka ng honor sa Diyos. Ano po ba kabay ka rin ng honor? Dishonor. Pag wala ka, din nag-dishonor ka. Ibig sabihin, i-commit mo yung sarili mo talaga sa Panginoon. Lord, pagka-araw ng linggo, i-commit mo talaga sa Lord. Ito ay para sa iyo. Pagka Wednesday, talagang prayer meeting. Magpe-pray ako. Yan yung mga commitment natin sa Panginoon. Sinasabi ko lang po ito, pero nasa sa inyo po ang desisyon. Hindi ko kayo pinipilit. Pero pag na-convince ko kayo, parang gano'n na rin. Commit yourself. Honor your commitment. Pagka kinumit mo na, i-honor mo ang iyong commitment sa Panginoon. Sabi po ng Bible, sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sabagat naman ang sumpang laragdag dito ay buwan na sa masama. Pagka ikaw ay nag-commit, i-commit mo. Tatagan mo talaga. I-commit mo na talaga. Sinasabi nga po sa inyo, 10 taon na akong pa rin ito. Talaga kailangan tatagan. Pero mga kapatid,
Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, sabihin mo kung oo at oo at hindi kung hindi. Ayaw ng Diyos ng nasa gitna. Talaga sila ayaw ng nasa gitna. Tingnan nyo tayo, mamili ka, langit o impyerno. Walang gitna. Hindi pwedeng may purgatorio. Hindi mo, kaya nga ako wala sa Bible ng purgatorio eh. Kasi sa Diyos, mamimili ka lang, langit o impyerno. Yun. Kaya po niyan, sinasabi ng Panginoon, oo kung oo at hindi kung hindi. Kasi kung anumang mga alibay, ano sabi sa Diyos, pag meron pang mga alibay, pag meron mga gano'n, sabi ko, sa demonyo na rin yun. Ay, nabuhat na rin sa masama. Kaya sabihin mo na lang, oo, o hindi mo hindi. Huwag ka na mag-alibay pa. Dinagdagan mo. Buhat na sa masama yun. Naintindihan po natin, mga kapatid. Ano pa ba sabi ni Santiago? Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi man ang langit, o ang lupa, o ano pa man. Di ba sinasabi man, maliwanag. Mamatay mo na yung kakapitbahay namin. Minsan ginaganon pa natin no? Sapagkat, sabi na natin, sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Teka, may napansin po ba kayo yan? Upang hindi na kayo hatulan ng Diyos. Okay, papaliwanag po natin muna yung hindi, baka magkaroon kasi ng conflict sa inyo. Pastor, sabi ng Roma chapter 8, verse 1, wala nang hapon ng Diyos sa akin dahil nakikristo na ako. Eh bakit sinabi ng Santiago, pagka ganito, may hapon na ng Diyos? Paliwanag po natin. Ang kausap dito ni Santiago, alam mo na yung mga Kristiyano na. Okay? Ibig sabihin lang po nito, ay sa kapwa natin. Paano po yun? Halimbawa, sinabi mo, sa isang linggo, magbabayad na ako ng utang ko. Eh, dumating na isang linggo na ngayon, hindi ka pa rin makakapagbayad. Ay, ano na halot sa'yo? Sasabihin na nagpautang sa'yo. Hindi na makakapagbayad. Nawawala ang trust, nawawala yung pagtitiwala ng kapwa natin sa atin. Di ba po? Kasi, yun yung sinasabi na pag hindi na kayo hatulan ng Diyos, ibig sabihin po dyan mga kapatid, yung pagtitiwala ng kapwa, masisira. Kaya pag sinabi mo, maghihintay ka dito sa ganap na alas 8. Aba, maputi na mata, wala pa yung hintay. Yung iba nga, lumuha na mata eh. Kahihintay. Yan po yun. Kaya po pagka sinabi, dapat yun. Pag sinabi, dapat yun. Ito po ay tinuturo. Kasi po sanay na po tayo sa parang naging kultura na ng Pilipino. Yung mga hindi, maraming mga kasi mga nakaugalingan na hindi tama. Yung mga mali. O ano ba ba? Yung halimbawa sa oras, Filipino time daw. Diba? O hindi maganda. Ano po? Filipino time, dapat ganitong oras. Hindi, Filipino time tayo. Yung alas 8, alas 9 yan. Dapat mo yung sinabing oras yun. Music ministry, paalala lang. Nalilig na tayo ng oras natin. Dati, baga. Ngayon, okay na. Ayan, dito po ito yung masarap. Mamaya ko na sana may sermon, ano? So, yung oras po natin, kailangan ay kasi nga po, Kristiyano tayo, kailangan, kung may Pilipino tayo, merong Christian time. Amin po ba ron? Hindi natin pinaghihintay ang ating Diyos sa ating pagsamba sa Kanya. Kahit nalit yung pastor, magsimula na. Pero hindi po ako rin, ha? Ibig sabihin, kahit wala pang sino man, magsimula na. Kasi yun yung oras na itinakda natin sa pagsamba sa Diyos. Minsan, ang nangyayari ay pinapagalitan yung mga late. Yung pinapagalitan niya yung mga late. Eh wala naman yung mga late. Hindi man nila naririnig yung sermon. Nakakarinig yung mga on time. Kaya wag mo i-punishment daw. Wag natin i-punishment yung mga on time. Ang mga late. Kasi yung mga late, hindi nila
na gano'n. Kaya po, ang sabi ng salita ng Diyos, oo, kung oo, at hindi kung hindi. Huwag masira ang pagtitiwala ng tao. Okay po, yan isang bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Let your yes be yes and your no be no. Simple yet powerful reflection of God's faithfulness. Through grace, we are empowered to live with integrity, honoring our words as He honor His promises. Una, be kind to everyone, even cruel, do good to everyone of the weak, honor your commitment, and pangalo, be gentle with those weaker in faith. Meron po bang mga, tutong po ba, meron mga weaker in faith, mahina pa sa pananampalataya, yung sabihin. Sabi po na sa tanong Diyos, be gentle. Kung meron mahina sa pananampalataya, be gentle. Maging mahinahon pa rin sa kanila. Kung ikaw na nakakahinam at yung iba naman ay meron pa rin mga hindi ba ayos ang kanilang mga gawa, so be gentle with those weaker in faith. Ano po ba yung sinasabi ni Apostol Paul sa salita po na yan? Sabi po dyan, be gentle with those weaker in faith, showing the grace of God has shown you. Nurture them with love and patience, trusting His timing for God. Lalago din yan. Mag-grow din yan. Be patient. Show the love. Nurture them with the love and patience. Lalago din sila. Sabi po ni Paul, tanggapin ninyo ang mahina sa kanilang pananampalataya o pananampalataya. Tanggapin ninyo at huwag makipagtalo sa Kanya tungkol sa Kanyang puro-puro. Okay? Siya po sinasabi ng Panginoon. At ano pa? May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. O pagkain na sinasang topic. Ngunit gulay lamang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Meron talagang mga vegetarian. At meron namang mga cannibalism. Meron namang mga kumakain ng karne. Carnivore. Yan. So meron mga carnivore at vegetarian talaga. So yung kumakain ng mga damo-damo, hayaan mo lang siya. Huwag mo siyang, yan pala yung tayo niya. Yun lang yung gusto niyang paniwala. No? Okay lang naman yun. Pagka paniniwala, ito po lang sa mga pagkapagkain, huwag na kayong talo-talo sapagkat wala namang kinalaman sa kaligtasan ng pagkain. Bawal bang kainin ng dinuguan? Bawal kainin yun pag walang puto. Hindi po, kapatid. Hindi natin pinagtatalunan sa pagkapagkain. Kasi bakit po? Yan po ay minor issue lang. Walang kinalaman sa kaligtasan yan. Kung kakain, kung ang dugo, sabi ng Michael A. Marumi, ano po? Kasi po ang dinuguan ay, di ba pagka nagpapatest tayo, ng laboratory, yung dugo ang kinukuha, lahat ng sakit dyan makikita. Kasi nga po, marumi nga ang dugo. Kaya wala tayong magagawa, masarap ang dinuguan. So, sabi na sa Diyos, nililinis ito. Justification naman ni Pastor. Nililinis ito. Na panalangin may pasasalamat. Ano po ang pinakikita po natin? Yung mahina pa sa pananampalataya ay huwag nating husgahan. Yung kumakain ng gulay lamang, yan yung kinakain daw ng mga mahina pa sa pananampalataya. Sabi niya, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang at taong kumakain ng anuman. Sapagat siya ay tinatanggap din ng Diyos. Parehas na namang tinatanggap yung kumakain ng anuman. Ewan ko kung ano may anuman na yan. Basta kinakain, basta pagkain. Ay tinatanggap din ng Diyos. Yung kumakain ng gulay lamang, tinatanggap din ng Diyos. Parehas na palang tinatanggapin, kainin na natin. Okay po ba kayo ba, mga kapatid? Basta tandaan po natin, huwag kang kakain ng hindi nananalangin.
Pero pwede ka namang manalangin nang hindi kumakain. Malinaw po yan, mga kapatid. Okay? Tignan nyo, sino ka? Sino ka? Di sino ka? Sino ka? Upang kumatol sa likod ng iba. Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. Yung tinutukoy kong Panginoon ay Lord. Dito sa lupa na yung amo, boss. Ganyan. Kasi small p. Tandaan po natin yan. Pag binanggit sa Bible, small p, yan po ay tumutukoy sa mga Panginoon nandito sa mundong ito, Diyos-Diyosan, mga ganyan. Pero pagka big, na capital, so yan ay tumutukoy sa ating buhay na Diyos. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin yun ng Panginoon. Kayang gawin ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat, hindi dahil sa iyong kinakain, kundi dahil kay Kristo na nasa atin. Verse 22, ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Halimbawa yung sa pagkain. Pinagpala ang taong hindi sinusumunod ng kanyang buhay kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. So, yan ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin. Romans 17 verse 1 and 2, tayo malalakas sa paniniwala o pananampalataya ay dapat tumulong sa mahina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Kailangan ng pagtutulong na talaga. Hindi lahat ay ka-level ng ating pananampalataya. Merong mga mahihina talaga sa pananampalataya, aabutin po natin sila. Yan yung ating pinapalo up. Hindi mo na ba? Yan po talaga, mga kapatid. Sabi po si Kalasya, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, pagkestahan niyo. Hindi naman po gano'n, di ba? Sabi niya, kayo, pinapatubayan ng Espiritu ang magtugid sa Kanya. Kakausapin siya. Kung may nahulog sa pagkakasala, hindi pinag-uusapan. Kasi nakihihina yon sa mga mananampalataya. Sa taong nahulog sa pagkakasala. Ganyan para sila. Pag-usapan nila. Mas maganda pa, pag-usapan nyo na lang ni Lord. Sabihin sa Panginoon, talakasin mo po dito, ito yung nasa sila dito. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayo pinapagawain ng Espiritu ang pagtuwid sa Kanya. Sino yung tutuwid? Yung pinapagawain ng Espiritu. Sapagkat yun, subalit kami iyon na mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang mag-exhort. Pinapakita po sa atin ang salita ng Diyos na abutin natin even yung mga mahihina pa sa pananampalataya. Kaya sabi po ni Timothy, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait, mahusay, pagturo, at matyaga. Kaya be gentle. Kaya sabi po ng ating puntos, be gentle with those we care and think. Ano po sinabi? Hindi dapat nakikipag-away. Dapat siyang maging mabait sa lahat. Yan yung sinasabi, be gentle. Okay. Ano pa? Mahinahon niyang tinutuwid ang mga sumasunod sa Kanya, mga sakaling sila bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisir, tumalikod sa Kanyang mga kasalanan, at malaman nila ang katotohanan. Yan yung sabi sa verse pa, Colossus 3:12, kaya nga, dahil kayo hindi lang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpapababa, mahinahon, at mapagtigis. Sa Lord, di mo sinabi mapagtigis. Eh, sinapat mo dyan. Wala tayong magagawa. Di natin pwede magagawa. Sabi sa Diyos, bawal dagdagan, bawal bawasan. Kaya, dapat, bilang tayo pinili ng Panginoon at minamahal ng Diyos, dapat na maging mahabagin,
mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Mahirap gawin sa sarili natin, pero dahil sa biyaya ng Diyos na nasa sa atin, kaya natin gawin. Meron nung pong Webes ay may fellowship po kami mga pastor. Punta po kami sa bundok kasi pa isang pastor ay meron pong property sa bundok sa DRT. Dito po sa Malapang Tapara. Ang ganda ng bureaucrat sa kanila. Yung po bang ginagawang daan papunta ng Dinggala. Sa doon po yung daan. May fellowship po kami. Isang nagsishare sa amin yung may-ari ng property doon. Sa dito na, Stares. Yan. Talagang yung kanyang pinagdaanan sa ministry, 30 plus na siya nagpapastor. Kaedad ko yung kanyang anak na susunod sa kanyang nagpapastor. 30 years na sila. Ang daming mga testimony po ng pinagdaanan po sa kanyang buhay. Sa kanyang paglilingkod. Meron po yung kanyang anak ay na-hospital, 3 beses na nagpapaalam sa kanila na hindi na niya kaya. Pero 3 beses din pinagaling ng Diyos. Ang isa pa pong himala ng Diyos doon, wala silang pera. Pero yung bill na babayaran, ang Diyos din ang siyang nag-provide talaga. Kaya nakikita tapos sa oras ng pangangailangan, ang Diyos po ang nag-provide. Ang kailangan po nila ay 100,000. Kay Jalvis daw din na. 100,000 para sila yung makalabas. Nagagalit na raw yung nasa counter na, sabi niya kasi bukas ilalabas na namin. Sabi parang bukas ilalabas, hindi nga kayo mapapay tayo. Teka, narinig daw ng gano'n. Naku, talaga naman daw kami sa kwarto at nagawakawak daw sila ng kami mag-anak at mag-pray na sila. Sabi niya, Panginoon, huwag niyo po akong ipahinga. Sabi ko bukas babayaran namin. Hindi ko alam kung anong babayaran, pero alam mo, at ikaw ang puprovide. May tumawag daw sa kanya. Nagbigay ng 20,000. Kaya basta meron ka bang account number? Meron. Kaya kumuha na rin ako account number, baka may tumawag sa akin. Basta may account number ka ba? Meron na ka. Papadala ko akong 20,000. Sabi niya, Lord, kulang pa, 80,000 pa ang kulang. Mamaya may tumawag na naman sa kanya. Pastor, kamusta na? Ito, mabuti na. Na-hospital pala kasi Brian, yung anak po niya. Opo kamusta po ba? Ano ba ang kailangan? Ay, tinanong yung mga kailangan. Lalabas na sana kami ng hospital, di pa rin wala po kami papay, kulang pa. Magkano po ba ang kulang? Kulang pa ng 80,000. Sige, basta labas mo na. Papadala ko ng 80,000. Ganun niyo po mga kapatid, pag-umilis talaga ang Diyos, kapis. Hindi pa po yun mga kapatid, kasi nung sila ipauwi na, maraming nagtawag-tawag. Kaya nga bumuhos daw ang pagpapala na sila ipauwi na. Ang daming nagpadala, bukod pa yung nabayaran nila sa ospital. Ganon, tumilos ang Diyos. Hindi pa po natatapos po rin yung kanilang patuto. Kaya masarap talagang kausap yung mga pastor na lalo kang sa mga testimony lang nila lumalakas. Hindi pa po natapos na yung pong asawa po niya ay naputukan ng bugat sa ulo. Unlike kay Tichona, si Tichona nakakapagsalita. Buka na yung gising. Yung po, hindi. Comatose. Naputukan ng sinubog sa Samaritan gabang. Nang pong nando na ay talagang comatose po Pagka-comatose, 3 araw lang yung tig ko na po yun. Yan lang po ang yan. Maliban lang kung talagang mga aparatong kunwari ay buhay na may patay na. Ganyan po sa ospital. Nagkakawag naman sila ng kamay. Nag-pray naman sila sa Panginoon. Ato nilang manalangin. Kasi nakalabas po sila, naka-ICU. Ato nilang manalangin po. Mr. Estares, sino rin sa Mr. Estares? Pinakaman daw siya akala para sasabihin ng nurse. Si Mrs. po nagising. Gano'n niya may tuwan-tuwan po sila. Hanggang ngayon po ay medyo nakakalakad na yung kanyang asawa. At ang gastos po nila
ang Diyos ang may pagpapay ng kanilang mga pangangailangan. Yung pong anak po niya ay vlogger, si ay pangalan. Vlogger po yung kanyang anak at marami na po siyang follower at ilang beses na siyang tinatawagan ng pagpo-promote sa kanya. Commercial, para kumikita na siya. Kasi yung mga kasamahan niya, kumikita na, laki ng kinikita. Ang laki ng mga kanila. At 30 times na tinatawagan siya ng commercial na ilalagay sa kanyang Facebook. Para kumita siya. Alam niyo po kung ano yung commercial, tinatanggihan niya. Sugal. Para mag-promote siya ng sugal. Tinatanggihan niya. Sa isang nangangailangan ng pera, 20,000 monthly, ay may dumarating na parang sa tingin ng iba ay pwede na. Pero hindi niya ginagawa. Hindi niya kinukuha. Tawag ng tawag sa kanya yung casino para, pero laki ng offer sa kanya para magkaroon ng commercial yung kanyang hindi niya na. Kapatid, at yun po, hanggang ngayon ay ang Diyos ang nagpo-provide ng kanyang lakasan at kagalingan ng kanyang asawa. Hindi pa po yun. Kung bakit ko po na-invento kasi yun, dinagdag ko lang po yun. Kasi gusto ko makita yung dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpumaba, mahinao. Habang sa kanyang pong pagministeryo ay may mga, ano mo ba po, yung asawa ng kanyang binagay ng sabihan, laging nagagalit sa kanya kung karoon punta sa bahay. Sabi niya, ayoko nang makita yung mukha ng pastor na yan. Ganyan naman. Eh, siya naman po, hindi maganda sa kanya. Siya naman po, ginagawa lang niya, kung baga parang to comfort yung kanyang meaning binagay ko sa diya. Sinasabi ko, yung sinasabi lang niya, tutuloy pa rin natin, punta pa rin kami na kapat, pamunagay yung mukha mo para hindi nyo makita. Ganun lang sinasabi niya. At one time, ginamit daw yung asawa sa church kasi nigawahan daw sila. Niliyakap daw niya ganun. Sabi niya, Kuya, ano ba ang pangalan? Mahal ka namin. Sinabi, sige ko raw sa ganun. Teka raw sa, ano raw siya? Talagang pigil lang siya. Gusto lang hindi maganda pa sa kanya. Kaya nga sabi niya, kami ikaw, walong magkakapatid, puro kami lalaki. Kung alam ng mga kapatid ko, kaya para ano na sabihin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag na yung susuko, kahit ang pangit ng mga sinasabi sa kanya. Minsan na one time, hinatid na naman yung kanyang asawa. Yung asawa niya kasi Christian, yung lalaki hindi talagang minsan gabi, dapat kung nasikmuraan daw siya, ginawa niya. Inulit na naman talaga, grabe ka ako si Pastor, napaka-pangit talaga. O, Pastor talaga. Niyakap na naman daw niya, talagang niyakap niya, kasama yung braso niya, parang hindi na raw siya gano'n. Sabi niya, Kuya, mahal na mahal ka namin, mahal ka ng Diyos. Welcome na welcome tayo ikaw dito. Sabi na daw, maya-maya parang binusan ng parang biglang inumuraw siya eh. Salamat. Ay, bumalik din. Ayun, simula daw nun. Tuloy-tuloy. Ano na lang. Bakit ko po na-kwento? Be gentle, kahit na gano'n, nakikita ito. Alam niyo po, minsan talagang nakita lang sa atin si Kristo. Baka marami nang tumanggap sa Panginoon. Baka marami nang pumilala sa Panginoon. Pagka nakita sa atin yung paranginan na hinahanap ng salita ng Diyos. Magkakaroon kayong maging mahabagin, mabagin, mapagpumbaba, mahinahan. Minsan kasi pag nireject tayo, ayaw mo, sa impyerno pumunta. Ganun na lang. Hinahayaan natin. Mahala ka sa buhay mo. Ganyan. Pero alam niyo po mga kapatid, talagang umiran yung pagiging gentleness, pagiging kindness natin sa ibang mga tao. Yan. Ano pa po? Una, sabay-sabay. Ito.
empowers us to control our words, anger, and appetites. Ang biyaya ng Diyos ang ibibigay sa atin ng lakas upang kontrol natin ang ating mga sinasalita, ang ating galit. Di ba pag nagagalit, ang sabi ng salita ng Diyos, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Kung ano yung, sino yung dagdag ng sino mang malapit sa pagkakasala. Kaya sabi niya, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Kaya sabi ng salita ng Diyos, control your words and anger. Yung sinasalita natin, yung pag nagagalit, okay lang naman magalit, sabi ng salita ng Diyos. Huwag kayong lumamit ng masasamang salita, kundi iyong mapapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Sabi niya sa kanya, so okay na magalit, wag lang magkakasala sa galit. Kaya sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapulot ng mabuti sa mga taong nakakakinig. Ano pa? Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Ang kailangan ay control your words, anger, and appetite. Yung kung saan ka, yung appetite mo. Laging gusto mong kumain. Yung appetite mo. O hilig ng laman. Laging kapatid, control. Sabi niya, matuto kayong, kung magagaling man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Nung ginagawa ko po itong turo nito, sabi ni Mrs. Nice to yung turo mo. Sabi rin, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw. Kaya premium. Sabi ko, di ba gabi naman? Kasi alam nalulog na araw, gabi. Kaya, huwag kayong hayaang lubugan ng araw na kayo ay ganito rin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon na diablo. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan nyo. God-given appetite are keep mean to enjoy within the boundaries of His design. Binigyan tayo ng Diyos ng appetite, pero binigyan din tayo na dapat i-enjoy natin ito with boundaries. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng panahon. Merong boundaries ang appetite. Grace teaches us self-control, empowering us to align our desire with His purpose. Sin enters when appetites go unchecked. But His Spirit enables us to live with balance and freedom. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tingnan niyo po. Ito ang nagtuturo sa ating katalikuran, ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mabuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Kaya sinuturo sa atin ng Panginoon, control your words, anger and appetite. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Yan yung ating kukontrolin. Yan yung sinabi sa Diyos na self-control. Amen? Ano po itong ang lima na to? Una, amin, tulad ng all of three. 7, honor your commitment. 8, be gentle with those weaker and faith. And 9, control your words and anger. Ito po ang fruit of the Spirit na meron
kusang lalabas sa atin sa pagdating ng maturity natin. Maaaring di pa nakikita sa ngayon ng iba, pero nandiyan na po yan. Yan po ay lalabas dahil sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Bigyan kayo ng idea. In Christ, I am the Spirit. I am the fruit of the Spirit. Sabay-sabay. In Christ, I am the fruit of the Spirit. Tayo tayong lahat. And everybody say, go. In Christ, I am the fruit of the Spirit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay may bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang Diyos na upangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagiging buhay ng isang Kristiyano na tinuturo niyo sa amin. Totoo po, hindi namin kaya sa aming mga sarili ang lahat ng ito. Kailangan namin sa araw-araw ang iyong biyaya, ang iyong grasya, upang magawa po namin at magampanan ang mga katangian ito, unang-una sa iyo at higit sa aming mga kapwa. Ang Diyos, marami pong salamat. Hayaan po ninyong lumago ang mga salita po ninyo ito sa aming mga puso. Maging silbing alaala at maalala po namin ito sa tuwing meron kaming nakakaharap na mga negatibong tao, mga tao na cruel, mga tao na hindi kaaya-aya sa aming mga pananaw. Tulungan niyo po kami, aming Amang Diyos, na ikaw ang siyang maparangalan sa buhay namin ito na iyo ding pahiram lamang sa amin. Ama, again, turuan po ninyo kami ng iyong makapangyarihang biyaya, grasya, kaya lang naman po namin ito magagawa. Hindi kami makapagmamalaki sa aming mga sarili, kundi ito po'y magagawa lang po namin dahil sa grasya mo sa aming po mga Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Sa ilang papuri at pagkakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.